Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome to At Home with Mardy. In a country where family is everything, age is not something quietly enjoyed. It is deeply honored. In the Philippines, elders are more than grandparents seated at the head of the table. They are storytellers, peacekeepers, tradition bearers, and living bridges between the past and the present. May bigat ang kanilang mga salita, may saysay ang kanilang katahimikan, at kahit isang simpleng kilos ng paggalang sa kanila ay parang tahimik na panalangin para sa gabay at basbas. Pero sa likod ng mga pamilyar na gawain, tulad ng pagmamano, ang maingat na paggamit ng po at opo, at ang paniniwalang ang mga nakakatanda ay dapat inalagaan sa loob ng tahanan, may mga kwentong bihirang marinig, Filipino man o hindi. Mula sa mga baryong patuloy na nakikinig sa mga payo ng matatanda, hanggang sa mga centenarian na ang sinaunang kakayahan ay hinahangaan sa buong mundo, mas malalim, mas mayaman at mas kangahanga ang papel ng mga elder sa lipunang Pilipino kaysa inaakala natin. Sa kwentong ito, sabay nating tuklasin ang 7 surprising facts about the Philippines' most respected elders. At alamin kung bakit ang pagtanda dito ay hindi lang tungkol sa edad, kundi tungkol sa legacy, karunungan at tahimik na kapangyarihang ipinapasa sa bawat henerasyon. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. So here are 7 surprising facts about the Philippines' most respected elders. Number 1, Filipino elders are regarded as cultural pillars whose wisdom guides family decisions. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang edad ay hindi lang sinusukat sa dami ng taon, kundi sa lalim ng karanasang hinubog ng buhay. Ang mga nakakatanda ay tinuturing na tahimik na haligi ng pamilya, tagapagdala ng kwento, sakripisyo at aral na humubog sa bawat henerasyon. Kapag may mahalagang desisyon tungkol man sa pag-aasawa, pera o pag-aayos ng alitan, natural na lumapit ang pamilya sa kanila hindi dahil kailangan, kundi dahil may tiwala. Mabigat ang kanilang payo sapagkat ito'y nakaugat sa alaala, pasensya at malalim na pag-unawa kung paano magtiis, magmahal at panatilihin ang pagkakaisa ng pamilya. Number 2, a unique traditional gesture, pagmamano, symbolizes respect and seeks blessings. Sa kulturang Pilipino, ang respeto ay hindi lang sinasabi. Ito ay pinapakita sa isang tahimik ngunit makabuluhang kilos na tinatawag na pagmamano. When younger family members greet their elders, they gently take the elder's hand and bring it to their forehead, softly saying, "Mano po." Ang simpleng gawaing ito ay higit pa sa pagiging magalang. Isa itong mapagpakumbabang paghingi ng basbas, gabay at mabuting hangarin. Sa pamamagitan ng pagmamano na ipapasa ang paggalang sa edad at karanasan kahit walang salita. Isang palaala sa bawat henerasyon na ang respeto ay parihong nararamdaman at ipinapakita, at ang karunungan ay tunay na pinahalagahan sa gawa, hindi lang sa salita. Number 3,
Respect for elders is deeply embedded in Filipino language too. Sa paraan ng pananalita ng mga Pilipino, ang respeto ay likas na nakahabi sa araw-araw na wika. Simple words like po and opo are gently added to sentences when addressing elders, instantly softening speech and elevating its tone. Hindi lang sila basta polite words, para silang tahimik na pagyuko, maliliit na pagkilala sa edad, karunungan at otoridad. Itinuturo na ito mula pagkabata, kaya naging natural at kusa. Hinuhubog ang paraan ng pagkikipag-usap ng mga Pilipino kahit hindi pa nila lubos na unawaan ang kahulugan nito. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, araw-araw na naisasubuhay ang respeto, ginagawang isang tahimik ngunit makabuluhang anyo ng paggalang at kulturang ipinagmamalaki ang simpleng usapan. Number 4, elderly Filipinos traditionally live with their families, not in nursing homes. Sa tradisyong Pilipino, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglayo sa pamilya. Sa halip na ilagay sa nursing homes, ang mga nakatatanda ay karaniwang inaalagaan at isinasama sa tahanan kasama ang mga anak at mga apo. Ipinagpakita nito ang matibay na paniniwala na ang pag-aalaga sa elders ay responsibilidad ng buong pamilya, nakaugat sa pagmamahal, pasasalamat at utang na loob. Homes become a place of continued belonging where elders remain part of daily life, offering guidance, stories, and presence. Habang ang pamilya naman ay nagpapakita ng paggalang at malasakit sa paraang hindi kayang tumbasan ng kahit anong institusyon. Number 5, elders in indigenous communities hold traditional decision-making rules. Sa maraming indigenous Filipino communities, ang mga elders ay hindi lang tagapag-ingat ng alaala. Sila rin ay mga pinagkakatiwalaang leader. Sa mga lugar tulad ng Cordilleras, nagtitipon sila sa mga sagradong communal spaces gaya ng dapay kung saan hinuhubog ang takbo ng buhay ng komunidad. Seated together, these elders listen, deliberate, and guide decisions on social order, conflict resolution, and collective direction. Their authority does not come from force or title, but from wisdom earned over time, making the dapay a living symbol of governance rooted in tradition, respect, and shared responsibility. Number 6, some Filipino elders have become international cultural icons. May ilang Filipino elders na naiparating ang kanilang pamana lampas pa sa sariling komunidad at naging mga simbolo ng buhay na kultura sa pandaigdigang entablado. Si Apo Wang-ud, isang centenarian mula sa Kalinga, ay isang makapangyarihang halimbawa nito. Bilang isa sa mga huling tradisyonal na mambabatok, patuloy niyang iniingatan ang sinaunang sining ng hand-top tattooing gamit ang sariling kamay at alaala. Ang kanyang paglabas sa cover ng Vogue ay hindi lang pagdiriwang ng kanyang likha. Ito'y nagpakilala sa buong mundo ng isang Filipino elder na sumasalamin sa tibay, tradisyon at pagmamalaki sa kultura. Sa kanyang kwento, ang pagtanda ay hindi wakas, kundi isang buhay na tulay sa pagitan ng kaalamang minana sa ninuno at ng pagkilalang pandaigdig. Number 7, while respect for elders is widespread, modern influences are changing how it's expressed. Bagamat nanatiling malalim ang paggalang sa mga nakatatanda sa kulturang Pilipino, unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagpapakita nito. Habang nagmo-modernize ang mga komunidad at maraming pamilya ang lumilipat ng lugar para sa trabaho o mas magandang oportunidad,
hindi na palaging posible ang tradisyonal na pag-aalaga sa loob ng tahanan. In response, new support systems have emerged to care for elders who live alone or far from family. At the same time, these changes raise quite concerns about the gradual weakening of age-old practices of hands-on family care. What remains constant, however, is the shared belief that elders deserve dignity, protection, and respect, even as society continues to find new ways to uphold these values in a changing world. At sa dulo ng ating paglalakbay sa 7 surprising facts about Philippines' most respected elders, malinaw ang isang bagay. Ang respeto sa mga nakatatanda ay hindi lang tradisyon. Ito ay buhay, humihinga at patuloy na nagbabago kasama ng panahon. Mula sa tahimik na pagmamano sa mga salitang po at opo, sa mga payong gumagabay sa pamilya hanggang sa mga elders na nagdadala ng kulturang Pilipino sa buong mundo, ang kanilang presensya ay paalaala kung sino tayo at saan tayo nagmula. Sa isang mundong mabilis ang takbo at laging nakatingin sa hinaharap, ang mga elders ay nagsisilbing paalaala na mahalaga ring lumingon, makinig at magpapahalaga. Sila ang mga buhay na tulay ng alaala, karunungan at pagkakakilanlan ng pagka-Pilipino. Ikaw, paano mo ipinapakita ang respeto sa mga nakakatanda sa inyong pamilya o komunidad? May kwento ka ba tungkol sa isang lolo, lola or elder na malaki ang naging impluwensya sa buhay mo? I-share mo sa comments at huwag kalimutang mag-like, share at mag-follow para sa mas marami pang kwentong may saysay at kulturang Pilipino. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Daghang salamat! Thank you very much for watching. And according to a famous quote, do good and good will come to you.